Good day everyone, I'm Karina And I am Sigli. and welcome to TimeNet Podcast Episode 1. So our first episode will talk about the different features ng website natin as well as ano nga ba yung time management and academic performance and kung nakaka-apekto ba to sa academic performance ng ating students. Alam naman namin ang reason kung bakit kayo nandito sa aming website right now. So, kayo din, mga students, ay nakakaranas ng mga problems na related sa time management. Because we all know, as a students, time management is really a common problem to us. And yan, syempre kami rin naman siguro, na-experience na rin namin yan, yung poor time management, diba? So, makaka-help talaga tong website natin para sa ating students. So, ayun, welcome sa ating first episode. So, ang episode na to, or ang website na to ay makakatulong para sa ating STEM students because this will provide different tools, techniques, tips, as well as the different discussions sa ating website para ma-achieve natin academic success. So, let's start the discussion to time management. Karina, ikaw ba, pag naririnig mo yung word na time management, ano yung naiisip mo or ano yung pagkakaintindi mo dito? Time management. Alam ko naman na lahat na tayo, alam yung word na time management, di ba? Parang lagi naman natin naririnig yan kasi parang lagi namang sinasabi na i-manage nyo lang yung time nyo para maging maayos yung results. Di ba? Yan talaga ang lagi sinasabi sa atin. So, para sa akin, pag naririnig ko yung word na time management, it is a way kung paano mo effectively and efficiently hinahandle yung mga task mo na wala talagang naiiwan or parang nalileft behind sa mga task mo kahit gaano pa to karami. And kahit outside the school siya, hindi academic. Siyempre, minamanage pa rin naman natin yung time natin in different aspects ng life natin. So, time management for me is a skill. Kasi hindi lahat ng tao marunong manage ng time nila properly, pero lahat ng tao kayang matutunan kung paano i-manage yung time nila properly. Kaya nga, andyan kayo because you're experiencing the same common problem which is poor time management. And we hope that this podcast will help you to achieve academic success and provides you different tips and techniques to properly manage your time. Pero ikaw ba, pag naririnig mo naman yung time management, ano yung naiisip mo? Time management, kapag naiindig ko yun, naiisip ko is how can you allocate specific time to specific tasks. Kasi, lahat naman tayo, di ba, may time. Pero, hindi lahat kayang magbigay ng tamang time sa tamang tasks. So, kaya nga, isasama mo mention sa mga podcast episode natin is yung prioritization. Kasi nga naman, yung time management, hindi lang yan basta pag-manage. Yun yung paghahanap ng tamang time sa tamang task para mas effective nga natin mamamanage yung mga task natin. Yes, I agree, partner. Sobrang lawak talaga pag sinabing time management. Gaya nga nang nabanggit ni Sydney, na may prioritization tayong tinatawag. And isa lang yan sa mga different factors na pag-uusapan natin. Kaya, tuloy-tuloy na lang yung pag-watch sa ating mga episodes. Pero, according sa isang study entitled Trait Procrastination, Time Management, and Academic Behavior, ang time management daw is perceived control of time. Kagaya nga lang na nasabi namin ni Sydney kanina, it is how you control your time properly. So, Tapos ito pa, dagdag lang nakalaman. Alam nyo ba na ang time management, hindi lang siya for academic purposes. So, yung time management, pwede din siya on work, outside school, extracurricular activities, tsaka pwede din siya like yung mga gawaing bahay, di ba? So, yung time management, malawak talaga siya. So, napaka-important niya na skill na better if maaral natin lahat para mas maging better yung mga outcome ng magagawa natin. yes, and I agree. Time is very precious sa ating mga tao kasi time is the only thing na hindi na natin mababalik, diba? Kaya mahalaga talaga matutunan natin paano nga ba gamitin ang oras sa tamang paraan, sa effective na paraan para sa ating students. And i-discuss pa rin natin kung may epekto nga ba yung pagmamanage ng time natin or wala naman. So, on your own experience, nakakaranas ka din ba ng mga time management problems and tingin mo ba kaya nating masolusyonan? How mo siya nasusolusyon? Ayun, sa own experience ko naman, yes, nakakaranas tayo of course ng poor time management. Gaya nga ng pag marami na tayong ginagawa, pag patong-patong na yung ginagawa natin, parang hirap na alamin kung ano ba yung unahin. So, dyan papasok yung time management. Yan ang common naman na problem ko. So, paano ko naman nasusolusyonan yan?
syempre, sa skill na time management, which is, madidiscuss pa natin sa mga next na episode, so hindi muna tayo mag-i-spoil ngayon. So, how about naman sa relationship naman nila, Sid? Sa tingin mo ba may relationship yung time management and academic performance? Oo naman, meron. Tulad nga na nasabi natin kanina, di ba? Time management is yung pag-allocate ng specific time sa specific task. Madami kasing students na, since ilan ba yung subjects natin sa school, di ba? Nasa 8 or 9. So, minsan doon nagsasabay-sabay yung mga task natin. That's the reason nga kung bakit maraming students na nahihirapan. Dahil nga hindi sila marunong kung how nila i-manage yung time nila ng tama. Kaya, based nga din sa study ni Kamangyan, meron nga daw talagang relationship between academic success and time management. So, the learners together demonstrate an excellent time management abilities to demonstrate an outstanding academic success. In the view of the information and finding, the pupil's daily schedule should be maintained and balanced. So, sinasabi na doon na para daw mas ma-achieve natin yung academic success, yung mga students daw sa kanila, meron daw silang balance na daily schedule or na schedule para umikot na. So, meron nga sila, di ba, na daily schedule para mas nababalance nila yung time management. Ayan. So, and of course, then, meron din naman iba't ibang study po or few studies na nagpapatunay na may direct relationship talaga ang academic success and time management. Pero, i-discuss pa natin yan sa mga susunod na episodes natin.